Hello guys! Hello, this is for Virgo. Welcome Virgo. Virgo, tingnan natin kung anong messages, energy gabay para sa inyong lahat. This is for the month of July 2026. Monthly general reading. Alright? First card, Imrama. Virgo. Wow. Meron ditong Virgo na posibleng kayo ay nagpaplanong mag-travel this month of July. Comment sa comment section. Maybe you're planning to travel international for work. Okay, malapit na siguro. So, pwedeng nag-a-apply ka ng trabaho papuntang ibang bansa. So, siguro mga isang taon na lang, nasa ibang bansa ka na or nasa isang buwan na lang, parang ganun. Nakikita ko rin sa'yo dito na you're planning to travel. Yun. Paki-comment sa comment section guys. Nagpaplano ba kayong mag-travel? Nagpaplano ba kayong mag-travel or whatever plans man yan? Kasi kung makikita mo dito, sinasabi ng barahan na naghahanda ka. Pwedeng nag-aalis sa balutan ka or nagre-research ka. Kung gusto mong pumunta ng ibang bansa, sinasabi ng baraha sa'yo dito na pag-aralan, pag-isipan yung bansa na gusto mong puntahan. Okay, wow, Virgo. Congratulations! Congratulations sa lahat ng Virgo kasi sinasabi ng barahan na to na my dreams are coming true. So, yung mga pangarap mo daw ay magkakatotoo. This month of July, this is the starting. Pwedeng nakikita ko na you're applying for higher or bigger position. Plano mong pumunta ng ibang bansa. Plano mong lumipat ng trabaho. Basta nararamdaman mo na malapit mo nang matupad yung mga pangarap mo sa buhay. And may mga pangarap kayo na unti-unting mamamanifest ngayong July. So, ang nakikita natin dyan is promotion, higher salary, or change of work, change of career. Okay. Ace of Cups and Child of Wands. Ace of Cups and Child of Wands. So, nakikita ko sa'yo dito na isang exciting na balita, Virgo. There's an exciting news, good news na posibleng magdadala sa'yo ng sobrang happiness. So, pwedeng yun na to. Pwedeng nag-apply ka ng trabaho papuntang ibang bansa or nag-apply ka ng mas mataas na posisyon sa trabaho na posibleng matatanggap mo siya ngayong buwan ng July, yung confirmation. Okay, Guardian of Pentacles, diba? Sabi ng baraha dito na this month of July ay posibleng merong balita tungkol sa lump sum of money. Pwedeng yun na nga. There's a lump sum of money coming para sa'yo, Virgo. Pwedeng back pay or ano ba yan? Cash na pera. Okay, so nakikita ko sa'yo dito na posibleng after this one, after July, isang risky decision ang posibleng gagawin mo. Okay? Pwedeng yun na nga, magta-travel ka, or pwedeng lilipat ka, or pwedeng magsisimula ka, pwedeng magbe-business ka, or posibleng self-employment siya. Okay, Nine of Cups and Two of Swords. Sinasabi ng baraha dito, Virgo, na you need to be careful. Okay, be careful sa kung ano man yan na minamanifest mo tungkol sa iyong love life. Okay, kasi yun na nga, all your dreams, my dreams are coming true. Manifestation ng dreams, so kung ano man, kaya nga sabi ng mga matatanda, mag-iingat tayo sa paghahangad kasi hindi lahat ng hinahangad natin ay makakabuti sa atin. Diba? Okay, the High Priestess. Wow, this is future guys, Sabi ng baraha sa'yo dito
na siguro sa ngayon, sabihin natin, okay, sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung talagang 6 of Wands sa buhay mo. Parang pakiramdam mo, normal lang, walang improvement, ganyan. But sabi ng baraha sa High Priestess, wag ka daw masyadong mag-alala, wag kang magpapanik kasi there's a hidden blessings, there's a hidden hidden 6 of Wands, there's a hidden victory and success na paparating sa'yo sa tamang panahon. Kumbaga nasa timeline mo yon. Siguro sa ngayon, hindi pa siya darating, but in the near future, sa right timing, darating itong 6 of Wands na to. 'Di ba? So, yun. Sabi ng baraha sa'yo, huwag tayong magpadalos-dalos para hindi ka ma-stress. Yun lang ang kailangan mo. Kasi pag nagpadalos-dalos ka, may stress ka. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari. So, make sure na dahan-dahan lang. Okay. Nakikita ko na magbabago yung takbo ng iyong pananaw sa pamilya. Magbabago yung pananaw mo. Matatapos din yung mga plano mo para sa family mo. Like for example, may plano kang ganito na magpatayo ng bahay. Siguro hindi mo muna siya itutuloy or siguro ipagpapaliban mo muna. Relationship, kung married ka, pwedeng gustong makipaghiwalay. Tama ba ako? Kasi nakikita ko sa'yo dito na magpo-focus ka na lang siguro sa lapi, sa trabaho. Parang ang nakikita ko kasi tingnan mo, 10 of Wands pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka sa trabaho, may asawa ka, may boyfriend, girlfriend, wala kang oras. 10 of Swords, 10 of Wands. Kita mo? Parang ganito yon. May karelasyon ka siguro, ka-live-in, asawa, boyfriend, girlfriend. Hindi mo na ibibigay yung oras kasi masyadong busy ka sa trabaho. So ngayon, ang nakikita ko siya, trabaho talaga to. And siguro yung napangasawa mo, yung ka-live-in mo, or kung sino man yan, ay medyo hindi siya pasensyoso. So hindi niya naiintindihan na kaya ka busy kasi may trabaho ka. Pero ngayon, siguro makakapag-desisyon ka na makipaghiwalay kasi may isip mo na hindi useful yung may relationship ka na nasa long distance tapos mag-aaway lang kayo, so sakit lang ng ulo, parang gano'n yung energy mo. Nakikita ko sa'yo dito, mas parang mayroon kang karelasyon sa trabaho mo. Paki-comment nga sa comment section. Buti kung hindi ka married, okay lang, pero kung married ka na ko guys, ingat kayo sa pakikipagrelasyon. Ay, yun, nakikita ko sa'yo dito, medyo hindi ka masaya sa relationship mo. Gusto mong mabago, gusto mong maghiwalay kayo, gusto mong siya yung makipaghiwalay sa'yo, ganyan. Please comment down below if you resonated. Nasa 9 of Swords ka gabi-gabi kang nag-iisip kung ano ba yung gagawin mo sa relationship na yan. Okay? Thank you guys. Bye!